araw na ito ay sabi nga nila, ay this is it, pansit. No? Sa hinaba-haba man ng prosesyon, sabi nila, sa simbahan din ang tuloy. Ang haba-haba ng prosesong pinagdaanan natin at pinaghandaan natin itong mga nakaraang buwan. Ngayon, dumating na tayo sa pagkakataon na hindi ito pagtatapos, kundi panimula lamang ng inyong buhay bilang mag-asawa. Bago mamatay si Papa, gusto niya na talaga kaming magpakasal. Talagang pinipilit niya kaming dalawa ni Don na, anak, ayan, gusto ko man lang may maabutan na anak kong ikasal. Nag-usap na rin kami ni Don noon, pero kasi feeling namin hindi pa kasi yun yung tamang oras. Emotionally distraught ako. Parang hindi ko kaya magdesisyon kasi alam mo mawawala na si Papa kasi ngayon yung sakit niya is wala namang talagang lunas na nung sinabi sa amin. So siguro, ayun, matutuwa si Papa kasi nakita niya kung gaano kabait talaga si Don sa akin. Kasi pagka usapang parents parati, yun yung weakest side ko. Siguro sa wedding ko, siguro message nila sa akin. Sobrang proud nila sa akin. Kasi sa dami ng pagsubok na pinagdaanan namin, magkakapatid. Siguro may purpose naman si God. Bakit nga kinuha kagad sila mami sa amin. Di man nila ako na subaybayan hanggang sa ngayon. Pero naniniwala ako na proud sila sa akin. Kasi nakaya ko. You are the greatest thing that happened to me. We dance by... Nakilala kami sa school. So, high school classmates kami. Though, magkakilala na talaga kami ng bata pa kami. Grade 1. Yan yung una namin encounter. Baling, actually, yung kwento namin medyo nakakatawa kasi nung bata ako, lagi akong binubuli sa school kasi nga maliit lang ako noon. Tahimik lang ako, hindi ako lagi nagsasalita. Tapos, one day, yung bumubuli sa akin doon, may sumipang bata. Ang problema ng pagsipa niya na yun, ako yung principal. So, ako yung napatawag yung magulang. Natandaan ko lang ng bata na yun is, yun nga, lingkit, tapos maliit, maputi, tapos yung socks niya na sobrang taas. And then, no high school, magkakilala din kami, pero hindi na may sarili-sarili kami ng relationship na. Then, nakita ko lang sa social media niya na single siya. Sabi ko, baka ito na yung chance. PM kagad ako. Sabi ko, wala nang paligoy-ligoy kagad. Liligawan kita. Tapos sabi niya, ikaw bahala. Then after nung nililigawan ko na siya, ayaw niya magpaligaw. Ang niligawan ko talaga yung parents niya. Then after nung siguro mga ilang weeks din, naglas. Sabi ng mama niya, sagutin mo na nga yan kasi hindi tayo makapagbukas ng tindahan kasi yung kotse niya lagi nasa harap ng tindahan. So ayun, dun naging kami. I will always have your back no matter if you fall. I can't promise to be here for the rest of my life, but I can promise that I love for the rest of my life. Mahal kita sa buhay kong to at sa lahat ng kinabukasan na meron tayong hinaharap. At kung meron mang buhay after nating mamatay, hahanapin kita uli doon. Mamahalin kita uli. Masaya si Papa for sure in heaven kasi finally, after 2 years, after ng pagkawala niya, ito na, nandito na kami. Though wala siya, iniisip ko na lang na nandito siya pero hindi siya nakakalakad. Nandito siya pero araw-araw sasabihin niya, ayoko na mabuhay kasi ka nahihirapan sa cancer. Siguro doon, masaya na siya nakikita niya. Though malayo, though hindi ko pero alam ko naman, ramdam ko naman na nandito si Papa. Saka full support siya dun sa relasyon namin ni Don kasi talagang napakabait ni Don sa akin sa pag-ibig. Yun nga, actually yung nilagay ko dito sa memorial So ayan, Papa Ensot, walk with me as I marry the man with the same heart as yours. So salamat pa kasi syempre hindi mo kami pinabayaan kahit sa huling hininga mo, iniisip mo pa rin na lumagay ako sa tahimik kahit na hirap ka na. Pero okay na ako ngayon pa, masaya ako kasi si Don yung nakatuluyan ko. Noon, maaari mo lang bigyan ng halik ang iyong may bahay.